Kahit na kaliwat kanan ang mga paninira at batikos na ibinabato kay Vice President Sara Duterte, siya pa rin ang gusto ng mga Pilipino na maging Pangulo ng Pilipinas kung ang eleksyon ay gaganapin ngayon. Ito ang lumabas sa survey na ginawa ng WR Numero. Ang survey ay ginawa noong March 10 to 17, 2026. Ang survey ay ginawa sa pamamagitan ng face-to-face interview sa buong Pilipinas at meron itong 1,455 na respondents. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ang ating mga bagong video. Narito ang resulta ng WR Numero Survey. Nanguna sa survey si Vice President Sara Duterte. Sa mga respondents na 1,455, 35.9% sa kanila ang nagpahayag na si VP Sara ang kanilang gustong maging Pangulo ng Pilipinas. Sa nakarang survey na ginawa ng WR Numero noong November 2025, si VP Sara ay may 33.3% na nagsabing siya ang gusto nilang maging Pangulo ng bansa. Nangangahulugan na tumaas ang kanyang rating ng halos 3%. Wala yatang epekto sa popularity ng Vice President sa mga ibinabatong mga paninira sa kanya. Very consistent ang kanyang standing sa mga survey na ginagawa ng iba't ibang survey firms. At ang pangalawa naman sa WR Numero Survey ay si Raffy Tulfo. Si Senator Tulfo ay may 18.5%. Sa nakaraang WR Numero Survey na ginanap noong November 2025, si Senator Tulfo ay may 13.4%. Kaya tumaas ng 5% ang kanyang nakuha sa latest na WR Numero Survey. Ang number 3 ay si former Vice President Leni Robredo na ngayon ay Naga City Mayor. Si Robredo ay nakakuha ng 15.7% mula sa mga 1,455 respondents. Sa nakaraang WR Numero Survey noong November 2025, si Robredo ay may nakuhang 13%. Kaya tumaas ang kanyang rating nitong latest WR Numero Survey. Malayo ang agwat ng mga sumusunod na potential presidential contenders na sina Bongo 3.6%, Bam Aquino 3.2%, Kiko Pangilinan, 1.4%. Sani Angara, 0.7%. Risa Hontiveros, 0.7%. Joy Belmonte, 0.4%. John Vic Rimulya, 0.3%. Vince Dizon, 0.1%. Yung mga hindi pa sigurado o undecided, 19.4%. Mga kaibigan, nananatiling nasa number 1 si Vice President Sara Duterte sa mga presidential survey ng mga iba't ibang survey firm para sa 2028 dahil sa ilang factors tulad ng pagmamahal ng mga Pilipino sa kanyang amang si former President Rodrigo Duterte. Nananatiling very popular si dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang personal na estilo na pakikisama sa mga ordinaryong mga mamamayan. At pati yung kanyang mga programa sa government. Para sa maraming mamamayan, naging mas ligtas ang kanilang paligid dahil sa kanyang kampanya laban sa illegal na droga at kriminalidad. Nakita ng mga mamamayan ang kanyang katapatan at walang pagpapanggap, hindi siya plastic. Kaya yung tawag sa kanya, Tatay Digong, dahil ang tingin sa kanya ay isang ama na nagdidisiplina para sa kabutihan ng mga mamamayan. Dahil sa pagmamahal ng mga mamamayan kay former President Rodrigo Duterte, aanihin ni VP Sara
ang itinanim ng kanyang ama na si dating President Duterte. At tungkol naman sa impeachment, lumalabas din sa survey na 53% sa mga respondents ang hindi sumasang-ayon sa impeachment. Kaya despite sa mga ginagawa ng Kamara laban sa Vice President, matatag pa rin ang suporta kay VP Sara. Pero hindi natin alam, hindi natin matiyak kung magbabago ang sentimento ng publiko habang palapit ng palapit ang 2028 elections. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion sa ating tinalakay? Kung meron, please leave your comment. Hanggang sa muli, and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.